Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman po ako para mag-share ng konting kaalaman dito sa aking trabaho sa Saudi Arabia. Ito po at kami ay mayroong ibababa na mga materyales para sa aming trabaho. Yan po, at binuksan ko na ang gate ng aming truck na ibababang mga materyales. At hindi niyo po natatanong, ang aking trabaho dito ay car upholstery. Sa Tagalog ay Sa Tagalog po ay kami ay gumagawa ng mga upuan ng sasakyan. Yan, mga panibagong cover. Yan, ang mga sira ay binubuo namin at yung buo ay sinisira namin. Salita po ay car upholstery nga po ang aming trabaho dito sa Saudi Arabia. Sa mga hindi pa po nakakaalam diyan. At yan po ang aming supervisor na nakatalikod na kulay jacket na blue na maong. Yan po. Yan. At nag-uusap po kami dyan. Sabi niya, yung ibang materyales daw ay sa baba na lang muna at bukas na namin hakutin paitaas doon sa bodega. Yan po, at umakyat na po ako dito at para ibaba po ang mga materyales na yan. Yan po ay madaming items. May mga patex po dyan. Kung tawagin patex, sa atin ay rugby. Pero hindi yung rugby na nakakahilo. Iba po ang rugby na to. Pang ano lang po yan, pang upholstery lang talaga. Yan po mga idol ang aking mga trabaho dito sa Saudi Arabia. Yan, may mga kasamahan po kami dito na ibang lahi. Ito. Kami po ay nagtitiis sa hirap ng aming mga trabaho dito at hirap ng aming kalagayan. Aming mga damdamin. Ang kasiyahan na lang po namin ay ganito na lang po mag-internet. Huwag kakawa sa trabaho, hawak agad ang cellphone at titingin-tingin sa Facebook at sa YouTube. Nanonood para malibang-libang ang aming mga kaisipan, ng aming alam nyo na. Sa yun nga po mga idol, lumipas po ang ilang taon na tinagal namin dito sa Saudi. Kadahilanan may mga kanya-kanya tayong mga pangarap. Yun ay ang ating mga pamilya. Mapagtapos natin ang mga pag-aaral ang ating mga kanya-kanyang anak at magkaroon ng sariling tahanan. Subalit, yung iba ay nabubuo naman ng kanilang mga pangarap. Ngunit ang iba naman ay hindi na nagiging buo. At alam nyo na, nung umalis ang iba ay buo pa ang pamilya. Ngunit nung iba, pagbalik, wala nang inuwi ang pamilya. Sabihin, natupad niya, sinuwerte siya sa pag-iibang bansa. Ngunit yung iniwan niya sa Pinas ay hindi siya sinuwerte. Kaya kahit anong blessing na dumating, kailangan tanggapin. At yun nga, natupad nga natin ang ating pag-abroad. Ngunit may kulang at kulang pa rin.
minsan naiisip nga natin na bakit pa tayo ng ibang bansa. Isa na diyan ang pangarap natin sa buhay. Number 1 na po yang pangarap natin sa buhay. Maiahon sila sa kahirapan. At sa hindi magandang nangyari, nga, nasira ang kanya-kanyang mga pamilya. Dahilan ng parihas hindi matibay ang kanilang mga pundasyon. Kaya mga idol, ang masasabi ko lamang po, kaunting tibay ng loob at lakas ng loob. Kung kayo ay mayroong pangarap na mangibang bansa, kailangan nyong tanggapin kung anong darating sa inyong kapalaran. At number 1, ipanalangin lang sa taas ang inyong mga problema. Hilingin nyo kay Lord, sana malampasan nyo ang inyong mga problema at hindi kayo nila pababayaan. Tanging Diyos lamang ang ating sandigan sa ating mga suliranin sa buhay.